Sa punto pong ito, panoorin natin ang aming naging panayam kaugnay sa pagsawata o paglaban sa air pollution at climate change. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating panayam kay Dr. Alvarez, o Mr. Alvarez rather, alamin natin kung paano po inilalagay sa makina itong IC Green Oil Enhancer. Sir, paano po ba ito ina-apply sa ating makina? Makina ng sasakyan, itong langis na ito, do we need to hire a professional mechanic para ilagay ito sa ating sasakyan? Ay, hindi na po, Audrey. Napakadali lang. Ang procedure lang nito ay ang makina. It has to be at a warm engine. So, 10 minutes yan, mainit na ang makina. So, before placing yung oil additive is that you have to shake it well. Okay. So, itinakbo mo muna ang sasakyan? Either tinakbo mo muna at pagdating mo doon sa destination mo, alugin yung bote at ilagay doon sa makina yung langis na ito. At pagkatapos, paandarin mo uli ng idle lang for 10 minutes. Yun lang procedure. Yun lang ang proseso nito. So, sir, ilang buwan o gaano katagal bago maramdaman yung epekto nitong oil enhancer na ito? Ang epekto po nito ay immediate. Immediate. In other words, after doon sa 10 minutes na pina-idle mo, once you drive it, you could feel a quick and quicker responsive engine right away. Yeah, sir. Iba po ang langis na ginagamit sa diesel at sa gas. So, pwede po ito? Both? Opo. Either diesel or gas, ito po ay additive lang. Ilalahok mo lang po doon sa existing na motor oil po natin. Ang ramdam mo agad, more responsive, more quicker, at saka yung acceleration niya napakaluwag. Isa pa doon, yun yung nakikita mo, yung katipiran talaga. So, sir, nagkaroon kayo ng challenge, hindi po ba? So, yung initial na nangyari after ilagay itong additives nito, ano po yung mga nangyari sa makina, sa performance? Alam niyo po, nung papunta po kami doon sa TP Challenge, nagkaroon po kami ng reglamento na 100 kilometers per hour lang ang takbo. Pagkalagay po namin at pagbalik namin ay naglagay ng oil enhancer at fuel additive. Instead of 100 kilometers per hour, wala ho silang magawa except patakbuhin po ng 120, 130 kilometers. Bakit? Ang sinasabi doon ay napakagaan daw po. Yung acceleration nila dati, nung papunto, ay kakaiba po na nagbibigay ng too much speed. Sabi ko nga po, parang hindi yata makakabigay ng magandang savings result kasi inubos na nila doon malang sa from 100 to 120, 130, eh di parang mas makonsumo pag ganun po ang takbo. However, nagkaroon pa rin po ng average 30% savings. Alam niyo po, para i-demonstra ko kung ano ang nangyayari. Pagkalagay mo po, after 10 minutes na pa-idle mo, nangyari po, tumaas po ang compression ng sasakyan. Saan mo po nakikita yung pagtaas ng compression? Ay, kumuha ka ng compression testing. Bago mo po lagyan, ay lagyan mo po ng compression testing yung sasakyan. Napakadali lang sa gasolina eh. Audrey, one to say is that alisin mo po yung spark plug. Maglagay ka ng compression tester which is just a dial at saka rubber tubings papunta in lieu of the spark plug. I-crank mo yung makina. Ang mini-measure doon yung lakas ng pagsuntok ng piston. Before, tapos after, lagyan mo pa rin at i-compression testing mo. Would you believe there is a very significant increase in compression? Dahilan ka mo kung bakit wala yung maitim na usok. Kasi yung fuel na pumapasok ay nasusuntok ng piston para i-compress niya at pag nagkaroon ng spark, sunog na sunog. So, kaya yung unburned fuel na tinatawag or yung carbon, na-i-eliminate po natin yun. Okay, sir. Ikwento nyo nga po sa amin, ano po yung karagdagang na itutulong nito sa performance ng isang sasakyan kapag pataas naman? Eh, tignan mo po. Ito na lang, as a sort of impression. Captured na. Pwede ba tayo na mag-start manual transmission, mag-start at 750 ang RPM? Pwede ba at full stop ay ilagay na natin agad sa 5th gear? At doon sa 5th gear na yun, ay mag-start ka ng umandar. Hindi sa first, hindi sa second, but 5th gear right away. Ang kaibahan nito ay hindi ka aapak ng silinyador at aakyat ka sa tulay. Ibig sabihin, hindi ka aapak ng silinyador hanggang makatungtong ka sa ibabaw ng tulay.
Okay. So, ang kapalit pala nito, kailangan matindi rin yung brake mo. Dahil medyo bumilis yung sasakyan mo. So, sir, nasabi niyo na sa amin kung paano ito gumagana, itong oil enhancer, at kung paano ito nilalagay sa sasakyan. Okay. So, sir, ano po yung magiging pakinabang naman pagdating sa inclusive growth nitong produkto ninyo? Unang-una, alam natin na napakaganda ang klima ng pagtaas ng ekonomiya ng Pilipinas. However, ang napansin po ay hindi po inclusive. Nga, sa pamamagitan ng ganitong produkto na renewable, bakit renewable and sustainable? Because galing po ito sa oil, sa coconut. So, in other words, tayo ay nabanggit natin, second largest coconut producer po tayo. Alam niyo po, kaya ko pong makapagbigay ng mas malawak na consumption po ng coconut at ma-utilize natin itong resources natin na napakarami. No? Actually, nag-export lang tayo ng mga crude coconut oil. Ito ang gawin natin is that we produce this and then we export. Katulad nga po na nabanggit ko na ako ay accredited na ng Philippine Coconut Authority para mag-export nitong produktong ito. So sa mga gumagamit po nito, wala pong kayong nai-record o naitanan na nagkaroon ng negative reaction sa isang engine ng sasakyan? Nakakapagtaka, no? Ito ay isang produkto na kahit isa, walang nai-record. For 11 years, walang nai-record na nasira. Bagkos ang lahat ng naririnig ko ay more positive, malaki po ang maibababa at mag-contribute natin sa pagbawas po ng carbon emission para ma-mitigate po natin yung epekto ng farming. Sa ating mga kabalitaan, tandaan nyo, napaka-pataas na pataas yung mga presyo ng mga gasolina ngayon, maging sa diesel, at kailangan na rin natin maibsan yung mga air pollution at syempre makatipid at maging maayos yung mga makina natin. No? So kung ito yung solusyon na naisip ni Mr. Alvarez, bakit hindi natin subukan? Muli po maraming salamat sa lahat ng information na ibinigay niyo sa amin. Nakaparehan po natin si Mr. Alvarez para sa IC Green Oil Enhancer.